record. Okay, so we're on part of steering system maintenance. So page 38 na tayo out of 92. So when we say steering system maintenance, it's either, so syempre when we say under chassis repair, servicing and maintenance, pag sinabi nating system maintenance, it's either repair or replace, or ang iba naman ay yun, nagdadagdag ng fluid, ano pa pag sinabing maintenance, yung nag-a-align, nagre-realign, pwede yon. So maintenance of the steering system consists of, syempre, first, the regular inspection. Okay, yung iba chine-check kung align pa ba yung mga gulong, may kalog, may kabig, Second, syempre, yung most common, lubrication. Okay, nag-grease, nagre-regrease, nagdadagdag ng fluid, ng langis. And also, adjusting components to compensate for wear. Ang iba naman nag-a-adjust. At ang iba nagre-replace, nagpapalit, if necessary. So, when inspecting the steering system, so, syempre, ang pinaka-common yung visual inspection. You will need someone to assist you. Okay? So, syempre mahirap mag-diagnose kung wala kang katulong in diagnosis. So, you will need someone to assist you na magta-turn ng manobela, steering wheel, back and forth. Kasi titingnan nyo yung free play. Titingnan nyo kung okay pa ba. May kabig na ba. Ilalanggam talaga ang aking laptop. Kailangan ng dito yung tawag doon, vacuum. Okay, and connections. So we will also able to determine if the steering mechanism is securely fastened to the frame. Baka naman luag na mga tornilyo. A slight amount of free play may be insignificant, but if followed to remain, the free play will quickly increase, resulting in poor steering control. So, after prolonged use, so halimbawa, naka 50,000 na yung mileage mo, 20,000, 30,000, 50,000, or 100,000 na yung milyahe, definitely, you will expect na meron ng masisira or merong mawawarn, o kaya merong sa ilalim pag 100,000 and above na yung takbo. So, after prolonged use, sabi dyan, steering components can fail. Okay? So, after, for example, 100,000, we are expecting. Pero, kung ang kalsada nyo naman ay napakaganda, hindi ka nadaan sa mga lubak-lubak, talagang okay, smooth na smooth lagi ang takbo. So, syempre, maaaring ma-prolong pa. Pero definitely, pag pang ilalim, we are expecting na meron tayong masisira at masisira na components. So, it is important that the steering system be kept in good working condition for obviously safety reasons. Okay, so it is your job to find and correct any system malfunctions quickly and properly. So bayan-bayi, isa-isahin natin yung mga nagiging problema sa pang-ilalim. Okay, do you have any comments? Any comments po from the group? None? Okay, so the first one is the steering linkage service. So of course, okay, it is one of the main components of the steering system. So any area containing a ball and socket joint is subjected to extreme movements and dirt. So the combination of these two will cause the ball and socket joint to wear. Kaya nga kalimitan nasisira yung mga ball joints, yung mga tie rod. Okay. So, when your inspection finds worn steering linkage components, they must be replaced with new components. Commonly, pagka nasira pang ilalim, wala tayong remedy kundi to replace the components. So, two areas of concern are the idler arm and the second one is the tie rod ends, as what I've said. So, the first one is the idler arm service. Okay? So, para mas madali nating maintindihan yung text values dyan,
I will be showing you another video presentations wherein it will be thoroughly explained how idler servicing is done. Okay po? So again, I am suggesting the cooperations of everybody. Huwag matutulog, mag-jot down notes uli, at mamaya ako'y magtatawag uli. Okay po? Isa, napapakinig ako. Na-submit niyo na yung worksheet. Nandiyan. Okay, so hindi ko na Truck steering systems differ from the rack and pinion style steering system commonly found in cars, and that they use a steering gear and pitman arm to create the horizontal movement to turn the front wheels, instead of a rack and pinion. The steering gear receives input through the steering shaft from the steering wheel and rotates the pitman arm. The rotational movement of the pitman arms creates a side-to-side movement in the steering linkage that change the direction of the front wheels. The idler arm provides support to the steering linkage as it moves back and forth. Both the pitman and idler arm contain ball joints that can wear out over time. When the ball joint in the pitman arm or the idler arm wears out, looseness may be felt in the steering and alignment angles may be affected, causing tires to wear out more rapidly. Okay po? Based dun sa video presentations, when we encounter problem with the idler arm and pitman arm, ano daw yung nasisira? Okay, ano daw yung nasisira? Yun lang ang tanong doon. Can I call Jovan Kevin Ramento? Sir, yung po. Okay, very good. Ball joints. Okay? So yun lang naman yung essence nung first video. Next, we have the idler arm inspection. The idler arm is mounted by a bracket to the frame and has a built-in pivot point that is a high wear area. Push up and pull down on the center link near its connection to the idler arm to simulate road force. If you find vertical looseness at the pivot point and the tire and wheel assembly change toe, suggest idler arm replacement for tire wear and handling reasons. Now, check the idler arm to center link or drag link connection. This pivot point is designed with a built-in rotating stud. There should be no side-to-side or vertical looseness in the socket. Okay, again, so dun sa video presentations, ano daw ang i-check? Can I call Venus Jerry? Jerry? Hindi ba si Jerry? Wala pa rin si Jerry. Next, we have Balahibo Andrew. Andrew Balahibo. Sir, yung Ano daw i-check? down po, yung para mag-regulate. Kung mag-regulate pala po. Okay. Another, can I call J Maranan? J? J? J Maranan? J? This is J. Wala. Lahat ng mga tayo wala. Next, Arellano Don Paulo. Sir, yung idle arm daw po. Okay. Ang i-check para mag-regulate. Okay, so tama. Ano? Another, Ian Jonathan Makaraig. Sir, Ano pa yung mga i-check? parang pivot point po, sir. Kung may looseness ganun. Okay, tama. Very good. Okay. So, from the video presentations, it is clearly stated that you will look for the vertical looseness and suggest replacement to the worn components. So, commonly, the affected parts may be tie rod, which is connected to the idler arm,
and the steering linkages and other components. Okay, so if ever na mayroong sira dun sa mga ball joints or dun sa mga tie rods, so there is no way kundi ang gagawin ay replacement. Okay pa? So hindi siya kagaya ng mga spark plug na pwedeng linisin pansamantala para magamit. So kapag ka itong mga components ito nasira, walang pwedeng gawin kundi i-replace or palitan. Okay po? Next, arm repairing. Okay, so arm repairing. Bigat ng feeling. Mag-Bear Brand Sterilize. Tulong para feel malinis, feel matibay. อากงยกบ้านของอีให้กับอามุยบ้านนั้นน่ะขายได้เป็น10 ล้าน เฮีย
bias. Sige. Isa rin dito lang. Lama charge din.
bango. May PHK. Okay. So, yung pinakitang video presentation is the arm repairing services or the idler arm servicing. So, actually, hindi siya sinasuggest nowadays na gawin kasi instead of repairing, ang suggestions natin is replacement of the components. Pero dun sa video presentations, okay, wait lang po meron lang din yung mga abala. So, dito, pag ako nakakita ng mga 11, kasi po isang ko, sa pida ng bata, OJT, pero OJT pala yun. Then, nakasari na tatlo ang OJT na, ito yung isang organization. Pag inakot ako ng mga 11 ko, para mawala na ako, pagkakama ako, hindi maglalangis na, tulis mo daw ako ng mga ha? Akala may bata, sige, pag-or. So, hindi na siya sinasuggest na operations kasi as you can see in the video presentation, it's not a safe practice. Walang PPEs yung nagre-repair. Pangalawa, nagre-repair using dun sa mga rotational machineries. So, wala man lang gloves. Hindi siya suggested na gawin as a means of operation or replace. So, sa atin ngayon, ang pinaka-mainam na gawin is replacements ng components. So, siguro, ginagawa lang siya if ever yung components ay walang mabibiling pyesa within the locality. Yes, Mr. Jude. Sir, pero mas maganda yung ginawa niya, sir. Mas matibay na bushing yung kinabite. Kaya lang, kita mo naman napaka-unsafe, Yun nga po. Pero, para lang po sa akin, maganda po yung... Okay naman nga. Kasi yun yung tamang paraan para mas mapaganda yung, yung idler arm. Kaya lang, kumbaga, yung practice niya kasi is unsafe. Hindi man lang walang gloves, tapos ay kung humawak dun sa mga parang laruan lang So siguro ang makakagawa lang yung talagang mga skilled workers na and then yung mga pag-disassemble ng arms tsaka ng mga bushing o yung mga plastic components is pwede naman, kaya nga lang hindi na siya sinasuggest nowadays. Instead is replacement ng components if ever available yung parts. Pero kung talagang wala yung parts, so pwede yung ginawa niya. Kung walang mabilihan ng pyesa. Okay po. So, we go with the discussions. So, idler arm service. A worn idler arm causes play in the steering wheel. The front wheels, mostly the right wheel, can turn without causing movement of the steering wheel. So this is a very common wear point in the steering linkage and should be checked carefully. So to check an idler arm for wear, so you should grab the outer end of the arm, which is the end opposite of the frame, and force it up and down by hand. Taas. Okay? Taas, baba, taas, baba. Pag may alog, edi ibig sabihin may siya. So note the amount of movement at the end of the arm and compare it with the manufacturer's specifications. Typically, an idler arm should not move up and down more than 1/4 inch. Okay? So, merong free play na tinatawag. So, the replacement of a worn idler arm is as follows. Una, you should separate the outer end of the arm from the center link.
Okay, a ball joint fork or puller can be used to force the idler arms joint from the center link. Number 2, with the outer end removed from the center link, unbolt and remove the idler arm from the frame. Number 3, you should install the new idler arm in reverse order of removal. Yun nga, sabi ko sa inyo, pag nasira yung idler arm, hindi na sinasuggest yung mag-overhaul kayo ng idler arm. Ang suggestions is to remove the worn parts and replace with the new one. Actually, itong mga practice na ito, ginagawa ng American practice. Pero yung mga repair British or yung mga Indian practice, mga ganyan, yung mga British practice, yung pagre-repair. So sa Amerika talagang, pag may sirang parts, replace. Install the new idler in reverse order of removal and make sure that all fasteners are torqued to manufacturer's specifications. Tino-torque according dun sa manual. Install a new cutter pin and bend it properly. Okay? So, meron pa ulit ako dito isang video presentations about idler arm servicing. Mga kapatid, turo ko po sa inyo kung paano magpalit ng center push at idler arm na siya pong kadalasan nagiging problema ng Mitsubishi L300. Kapag ka ang manibela nagwiwigil at malaki ang clearance, ito po ang nagiging cause. Ito po yung center push at ang idler arm. Kadalasan yan ang pinapalitan. Naturo ko po sa inyo kung paano palitan at para matuto kayo na kung kayo lang ang gagawa, easy lang para sa inyo. Sige po, samahan niyo po ako ha. Una pong gagawin, tanggalin niyo po yung mga bolt. Ako, kagaya sa akin, dito ko na tinanggal. Ito po, although maluluwag na rin po kasi medyo mahirap matigas tanggalin. Kaya kailangan pong luwagan ko muna lahat para madali ko na lang maituro sa inyo. So ito po, luwagan ko na at okay na po yan, matatanggal na. At ito rin po, ito po kasi dito ko na siya tinanggal. Ito, tornilyo. At pag nagtanggal kayo nito, tapered kasi ito eh. So pwede nyo na siya dito lang ninyo pupukpukin. Yan, pukpukin nyo dito. Huwag po ninyong pupukpukin dito. Dito lang sa pwestong to. Itong pinakamatigas na to. Yan, kusa na po yan bababa. Pero lagyan nyo po ng penetrating oil para mas madali siyang bumba. At gawin din po dito sa isa. Ito po. Yan, tinanggal ko na rin po yan. Ito po yung pinupukpok. So maluwag na rin yung tornilyo niyan. Kaya dito nyo lang po siya pupukpukin. Pukpukin nyo lang dito ng maso. Kusa ng bababa yan. Okay? Tapos po itong center push. Center push, meron po siyang 4 na tornilyo. Kaya po nito. Yan. 4 na tornilyo po yan. So tatanggalin nyo lang po yung kabilaan yan, 4 na tornilyo. Ganon din po dito sa idler arm. Yan po, 4 na tornilyo. Yan. Dahil naluwagan ko na yan, so pwede ko nang tanggalin na ng pakamay. Yan. Yan, tinatanggal lang yan. Tapos para madaling mapalitan, yan. Okay, sandali po, tatanggalin ko lang para tatanggalin ko po yung dapat yan.
Iba na. Dito rin po, tatanggalin na rin. Yes po, Mark Daniel. Yes, Mr. Aliswag. Yes, Mark Daniel. Sir, napindot lang po. Ah, okay. Ganun po rito. Yan. Para sa baba na lang natin papalitan. Ganun po rito. Yes lang po talaga. Yung mga port niya. Yan. So, tanggal na lahat. Gagawin ko lang. Ito, buti na lang siya pababa. Ako. Ako. Tanggal na. Medyo mahirap lang talaga mag po yung pyesa. Ito po ang papalitan. Either arm, center push.
So, ito kahit hindi nyo natanggalin, ito lang tayo magtatanggal. Ito lang tatanggalin natin. Pero ito, kailangan natin tanggalin to. So yun. Yan po ah. May lock po ito. Ito. May lock siya. Yan, may lock po. Kailangan tanggalin muna. Yan. Yan po ang lock niya. Yun. Na. Tapos yan po, tanggalin natin. Ito po, ito na lang tatanggalin natin. So, kailangan natin ng yan. Talagang mahirap mag-video nang walang lalay. Ayan po. Ayan. Okay. Okay na.
center push. Okay po, dyan sa video presentation, natanggal na yung center post at saka yung idler arm. Ano? Okay po, so far, can you follow? Yes, sir. Okay, kala ko mga tulong na kayo. Sige, let's continue. So, magpapalit po tayo ng bago. Ito po ng bago. Ito po ang kadalasan na sira. Center push. At idler arm. Kadalasan po may alog na to. May bago na po. Palit. Okay, bago. yung bagong idler arm. 555. Maganda klase po ito. Pagpalit naman ito, total, hindi na kailangan pagpalit. Kasi, pag nakaulit pa rin. Kasi nagpipigyan. Okay, tatandaan lang kapag nagbabalik kung saan kinalas, ano, kasi baka yung position ng tornilyo baligtad, eh kahit anong pilit mo mahihirapan kang ipasok yun. Diyan sa video presentation kita nyo, ano, so diyan nakaharap, so kung nangyari baligtad, maaaring pumasok kaya lang sala. Okay, tatandaan yung position, kung ano yung kinalas at paano ikakabit. Okay, so mamaya bago matapos yung ano, mag-check ulit ako ng attendance. Yes, John Kenwin. Sir, ako ililigo muna. Okay. Malayo pang panggagalingan ko. Okay, kung hindi ka pumayag ng online. Ako din, sir. Ako din, sir. Ako din, sir. Okay. Ay, Sir, salamat po. Liligo lang, sir. Ay, siya, paano? Sige, ating i-resume, ano, tatapusin lang tong video presentation, then resume tayo, ano. Sige po, sir. Okay po. Dalawa pa. Sige, sir. Apa, tunggu, sir. Kasi butas yan lang, hindi sa kanda. Center push.
buyo. Yan. Wala lang po problema tayo na hindi naman yan na ipapagpo. So, minsan, maganda. Tapos yun naman ito. Mas mabigat to. Ano lang natin natin. At least, bago. Ganun din yung pagka... Ganun din yung proseso pag pinalik yun. So, sasalpak lang doon. Kasi dito, madali lang naman ito. Pero yun, kailangan talaga kamihan. Kaya para... Pagkali rin naman yun. Okay naman yun. Yeah. Pero sa po yung simple ba? Ika ako ito doon. Okay lang po yun. Garantisado po wala wikil. Ano ba? Sensya na po, umulan po kasi pero okay naman yun. So, kakabit natin. Yap. Same process like before. Kaya kanina. Paano tinanggal natin kanina? Alam po, kapit natin. Kapit po natin. Sundan po natin gano'n. Yeah, okay. Ito po yun. Either arm.
Yes, Lawrence. Lawrence. Yes, Lawrence. Okay, so pinakita naman doon yung kung paano magkalas kabit nung center post at saka nung idler arm. Ano? So doon sa video presentation, so pinapalitan siya kapag yung manubela ay nagwi-wiggle na, and then para matanggal natin, we use penetrating oil, and then syempre we will loosen components with mallet kung sobrang higpit, and then yung center post at idler arm may 4 na tornilyo tinatanggal, and then pagka kinabit yun din yun. Okay po. And then ang sunod nating topic is tie rod end servicing. Ano? So sa tie rod end, ganun din ang gawin kapag ka merong steering play. So pinapalitan din siya. Ano? So for the sake of makapag-bihis na kayo, so we will end at this part and I will stop the recording. Pero